Magandang hapon po mga kapatid. Minsan pa tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos sa hapon pong ito at pagpapatuloy po natin ang pinag-aaralan po natin sa linggo pong ito, yung ready for godly wisdom. Are you ready for godly wisdom? It begins right here. Amen po. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Yan, aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy Lord na panalangin namin, samahan mo kami sa mga oras na to sa pag-aaral na yung mga salita, yung patuloy na kumulos sa bawat isa sa amin, kumausap, Panginoon, sa bawat isang naririto. O so, saya mo, Panginoon, na makuha namin ang mensahe mo sa bawat isa. Salamat Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. And magandang hapon po ulit. So, pagpapatuloy po natin yung pinag-aaralan po natin and ready for godly wisdom. It begins right here. And kung ikaw ay ready na, amen po, sa karunungang nagmumula sa Diyos, amen po, sabi ito yung mga bagay na kailangan mong gawin. Amen po, nung Monday po, tinuro po sa atin ni Pastora Joy yung number 1 and number 2, ask God directly. At number 2, seek wisdom like treasure. At kahapon po, tinuro po sa atin ni Pastor Uge ang number 3 at number 4. Sabi doon na yung number 3, fear the Lord. At number 4, immerse yourself in God's Word. Amen po. Sa atin pong mga mananampalataya, isa sa mga bagay na dapat dinidesire ng isang Kristiyano ay yung maposes niya o magkaroon siya, amen po, magkaroon tayo ng karunungang nagmumula sa Diyos. Amen po. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos sa tayo po ay nagkakamali. Amen po, sa mga decision makings po natin. Amen po, alam po natin na sa ating mga tao, amen po, tayo ay maraming desisyon na ginagawa sa buhay po natin. Amen po, pagising mo pa lang sa umaga, marami ka nang kailangang gawing mga desisyon sa buhay. Amen po, at bilang mga Kristiyano, amen po, kailangan meron tayong karunungang nagmumula sa Diyos, hindi karunungang nagmumula sa mundo, kundi sa Panginoon. Amen po. At ang ibig sabihin po ng wisdom, ang sabi po ng Google, ang ibig sabihin po ng wisdom, ito yung ability to apply knowledge, experience, and good judgment to navigate life effectively, or ability to do a quality or right decision and judgment. Ang wisdom daw po, ito yung kakayanan ng isang tao, amen po, na may apply ang kaalaman. Amen po, yung may apply yung knowledge na meron siya, yung mga na-experience niya at kakayanang, amen po, sabi ito, kakayanan na gumawa ng isang tamang desisyon. Amen po. At nandito na po tayo ngayon sa number 5. Sabi po dito, para ikaw ay magkaroon ng godly wisdom, number 5, walk with the Holy Spirit daily. Kailangan nating lumakad sa Espiritu. Kailangan nating lumakad kasama ang Holy Spirit. Amen po. At dito po sa Isaiah chapter 11 verse 2, basahin po natin, ang sabi po dito sa MBB translation, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. At dito po sa English translation, sabi po dun, the Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom and understanding, knowledge and fear of the Lord. Amen. So sinasabi po sa atin dito po sa Isaiah na ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu din ng kaalaman at karunungan. Amen po. Isa po sa regalo ng Espiritu ng Diyos ay ang wisdom and knowledge. Amen po. Kung maaalala po natin sa 9 gifts of the Holy Spirit, amen po, kasama po ng miracles, ng prophecy, itong wisdom and knowledge. Amen po. Ibig sabihin na maliban na ang isang mananampalataya ay lumakad sa Espiritu, amen po, hindi siya magkakaroon, amen po, ng karunungang nagmumula sa Diyos. Amen po.
Ang isa pong tao, the moment na tinanggap niya si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas, ang Holy Spirit ay nananahan na sa kanya. Amen po. Ibig sabihin, total package. Amen po. Kaya po yung mga naboborn again, mga tao na tumanggap talaga kay Kristo, sila ay nagsisimulang magkaroon ng konsensya o makarinig ng boses dun sa loob nila every time na sila ay makakagawa ng mali. Bakit? Kasi ang Holy Spirit ang magsasabi sa atin, amen po, dun sa mga bagay, amen po, na tama at mali. Amen po, naulitin ko po, kung hindi tayo lumalakad kasama ang Holy Spirit, amen po, malabo na tayo ay magkaroon ng karunungang nagmumula sa Diyos. Amen po, yan. Ang ginagawa po ng wisdom, o ng karunungan, amen po, tinutulungan po tayo nito na makita ang mundo at ang mga bagay mula sa point of view ng Diyos. Ulitin ko po, ang karunungang ibinibigay po sa atin ng Espiritu ng Diyos, ito yung kakayanan natin na makita ang mundo, ang mga bagay at ang mga sitwasyon mula sa point of view ng Diyos. Amen po. At ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 16, we have the mind of Christ. Amen po, meron tayong, ang mga mananampalataya ay merong pag-iisip katulad ni Kristo. Amen po, ang mga believer ay may kakayanang makita ang perspective ng Diyos. Amen po, kaya kapag humaharap tayo sa mga may hirap na desisyon, amen po, kailangan nating makita, amen po, kailangan nating magkaroon ng pag-iisip, amen po, ano ang gagawin ng Diyos kung siya ang narito. Amen po. At ang sabi ng Biblia, we have the mind of Christ. Amen po. At dito po sa John chapter 14, verse 26. Amen po. Ang sabi po dito, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isinugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng sinabi ko sa inyo. The Holy Spirit will teach you all things. Ay po dito ng Panginoong Jesus, ang Holy Spirit daw po ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Amen po. At kung tayo ay sensitive, amen po, sa boses ng Diyos, amen po, sa pangungusap ng Diyos sa atin, amen po, hindi tayo magkakamali ng mga desisyon sa buhay po natin. Bakit? Kasi, sabi po dito, tuturuan tayo ng Holy Spirit sa lahat ng bagay. Amen po. Kaya tingnan din po natin, for example po, yung mga man of God, yung mga leaders natin, yung mga pastor natin, yung mga taong punong-puno ng Espiritu ng Diyos. Amen po, mga anointed na mga tao. Amen po, may mga pagkakataon, amen po, na makikita natin na meron silang kakaibang pag-iisip o karunungan kung paano nila isosolve ang mga problema. Amen po. At minsan, hindi natin maintindihan yung mga desisyon ng mga pastor po natin. Amen po. Pero at the end, makikita po natin tama sila. Bakit? Kasi sila ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Amen po. At sila ay lumalakad kasama ng Holy Spirit. Amen po. Yan. At maliban na, sabi po dito, maliban na lumakad nga po tayo sa Espiritu ng Diyos, hindi natin makakamtan ang ganitong klase ng karunungan. Sabi po dito, maa-unlock mo ang regalong ito ng Espiritu ng Diyos kung mag-i-spend ka ng panahon, amen po, sa pananalangin, sa pag-worship, at sa pakikinig sa boses niya. Naalala ko po ang sabi ni Pastor Boy, sabi niya po, kapag ang isang Kristiyano ay disconnected na, amen po, isa sa dapat nating gawin ay yung magbabad ka sa worship. Kasi isang way para po tayo ay makakonekta sa Diyos ay sa pamamagitan ng pag-worship. Amen po, hindi pwede na tumatagal, amen po, hinahayaan ng mga Kristiyano na disconnected tayo sa Diyos. Kailangan palagi tayong connected, amen po, sa Panginoon. Amen po. Ulitin ko po, dapat nating i-cultivate, amen po, o palaguin, amen po, yung relasyon natin,
yung intimate o yung close, malalim na relasyon natin sa Holy Spirit, kung gusto po natin, amen po, na lumago din tayo sa karunungang nagmumula sa Panginoon. Amen po, gifts flow through relationship. Amen po, bakit kasi kahit po tayong mga tao, hindi tayo magbibigay ng isang malaki at mahalagang regalo sa isang taong hindi natin kilala. Amen po, dun sa tao na hindi malapit sa'yo. Amen po, at ang Holy Spirit ay ganun din po sa atin. Kung tayo ay hindi close sa Diyos, hindi natin matatanggap yung regalo ng karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen po. Yung isa pong example dito po sa Biblia ng isang taong punong-puno ng karunungan na nagmumula sa Diyos, walang iba po kundi si Haring Solomon. Matatandaan po natin, tinanong po siya ng Diyos, amen po, kung ano yung gusto niya ng time po na siya ay nilagay na bilang hari. Kung hindi po ako nagkakamali, si Solomon po that time ay bata pa. Amen po, at nung tinanong siya ng Diyos, hindi kayamanan, hindi kasikatan, o ano pa mang bagay ang hiniling niya sa Diyos, kundi ang sabi po ng Biblia, siya ay humingi ng karunungan. Amen po, bakit kasi ang dahilan niya sa Diyos, sabi niya, nang sa gayon, mapamunuan ko ang bayan mo, amen po, ng maayos. Amen po, alam ni Solomon na malaki yung responsibility niya, malaki yung trabaho niya bilang hari at hindi niya ito magagawa kung wala yung wisdom na galing sa Diyos. Amen po. Kaya natuwa sa kanya ang Panginoon at ipinagkaloob sa kanya ang karunungan. Amen po. At pagdating po ng 1 King chapter 3, kung maalala po natin itong kwento po na to kung saan si Solomon ay gumawa ng isang malaking desisyon. Bakit kasi, ito po sa 1 King chapter 3 verse 16 to 28, yan, i-summary ko po yung kwento. Sabi po doon, merong dalawang babaeng bayaran na nakatira sa iisang bahay at sila ay kapwa nagkaroon ng anak. So, magkasunuran po silang nanganak, pero dumating ang araw nang sabi po doon, yung isang babae, nadaganan niya habang natutulog yung kanyang anak, kaya ito'y namatay. At nung makita niya na buhay pa yung anak nung kasama niyang isa pang nanay din, ang ginawa nitong isang babae, pinagpalit niya. Amen po, yung patay niyang anak ay pinalit niya doon sa bata, pero na-recognize nung isang nanay na hindi yun ang anak niya, kaya po sila ay pumunta sa kay Haring Solomon para magkaroon ng solusyon yung pinagtatalunan po nila. Amen po, at dahilan sa hindi po malaman ng mga tao, kasi kapwa po nila kiniklaim na yung buhay na bata ay sa kanya, at ang sabi naman ng isa ay sa kanya talaga yon. Amen po, ang sabi ni Solomon, kumuha ka ng tabak, hatiin yung bata at pagtigasahan nitong dalawang nanay. Amen po, kung makikita natin parang lupit naman itong hari, papatayin niya yung bata, o parang walang sense, bakit ganun yung decision niya. Amen po, pero at the end, naging reaction po nung dalawang nanay, ang sabi nung peking nanay, sabi niya, sige, hatiin na lang yung bata para walang makinabang. Pero yung tunay na nanay, ang sabi nung nanay, huwag niyo pong gawin, ibigay niyo na lamang po sa kanya. Bakit kasi mas gusto niyang mabuhay na lang yung bata. At dito po, nakita ni Solomon na ito yung tunay na nanay, yung may malasakit dun sa bata. Bakit kasi hindi ilalagay ng tunay na nanay sa kapahamakan yung kanyang anak. Kaya ang sabi po dito sa verse 28, amen po, ang sabi po dito, napabalita sa buong Israel ang haton na iginawad ng hari at ang lahat ay nagkaroon ng paggalang at takot sa kanya. Nabatid nilang taglay niya ang karunungan ng Diyos upang humatol ng makatarungan. Amen po. Si Solomon ay may kakayanang magdesisyon ng tama. Bakit kasi ang karunungan na meron siya ay nagmumula sa Diyos. Amen po. Meron siyang right judgment. Amen po. Naulitin ko po, kung bawat isa po sa atin ay gusto na magkaroon ng karunungan mula sa Diyos. Number 5, walk with the Holy Spirit daily. Mag-spend tayo ng time sa panalangin, sa pag-worship at sa pakikinig sa Kanya.
Amen po. Naalala ko rin po nung baguhan po ako at sumama po ako ng soul winning. Ngayon po, meron pong isang tao na biglang nagtanong po sa akin na isang mahirap na tanong na parang hindi kayang sagutin ng isang nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Pero salamat po sa Panginoon, hindi ko po alam that time kung paano ko nasagot yung tanong niya. At naalala ko po, ang sabi po sa akin ng pastor ko noon, binigay niya po yung verse na Matthew chapter 10 verse 20, kung di po nagkakamali ng Espiritu ng Diyos, amen po, ang magsasalita sa iyo kapag humarap ka sa mga ganitong bagay. Amen po. So, i-guide ka, bibigyan ka ng karunungan ng Holy Spirit kung tayo ay lalakad kasama siya. Amen po. At dito po sa number 6, amen po, surround yourself with wise or godly people. Amen po. So, idikit mo yung mga sarili mo, idikit mo yung sarili mo sa mga taong matatalino rin. Ang sabi po ng Proverbs chapter 13, verse 20, He who walks with the wise become wise. Amen po. Ang kadikit ng matalino ay matalino rin. Amen po. Kung gusto mong maging mature sa pananampalataya, amen po, dumikit ka, sumama ka sa mga taong mature din. Bakit kasi kung sino yung sinasamahan mo, magiging ganoon ka din. Amen po. At kung tayo ay didikit sa mga taong punong-puno ng karunungan, amen po, malalim sa Panginoon, mature sa pananampalataya, tayo po ay magiging ganon din. Kaya ang advice po sa atin ng Biblia, ingatan mo kung sino yung mga sinasamahan mo. Amen po. May kasabihan po tayo na tell me who your friends and I will tell you who you are. Amen po. Bakit kasi kung tayo po ay didikit sa mga tao na sabihin po natin na hindi malalim sa Diyos, amen po, baluktot ang katuwiran, amen po, darating po ang panahon na yung mindset natin, yung pag-iisip natin ay magiging katulad din ng sa kanila. Amen po, being around mature believers strengthens your spiritual insights. Amen po, kung ang kasama mo, amen po, ay yung mga Kristiyano na may maayos sa relasyon sa Panginoon. Amen po, sabi po dito, mapapalakas din ito ang iyong mga spiritual insights. Amen po, surround yourself with the right circle of people. Amen po. At naalala ko din po yung isang kwento, kung maalala po natin, yung kwento ng isang agila na yung itlog ng isang agila ay napahalo dun sa itlog ng mga manok. Kaya itong agila na to, simula nung ma-hatch siya, amen po, siya po ay lumaki sa pag-aalaga ng isang inahing manok at ang kasama niyang lumaki ay mga manok din. Amen po. Pero habang lumalaki siya, nandun yung kaibahan niya, pero yung pag-iisip niya, amen po, siya ay isang manok. Amen po. Kaya every time na may daraan din, na may lilipad na agila sa himpapawid, siya ay parang manok din na natatakot at nagtatago sa ilalim ng pakpak ng inahing manok. Amen po. Bakit kasi ang isip niya, amen po, ako ay isang manok. Amen po. Bakit kasi siya ay napasama sa maling grupo, siya ay na-surround, amen po, dun sa maling environment. Amen po. At sa ating mga Kristiyano, kung tayo po ay masusurround, amen po, ng mga taong may maling mindset din po, amen po, may maling pag-iisip, magiging katulad din po nila tayo. Amen po. Kaya sabi po ng Proverbs chapter 13 verse 20, He who walks with the wise become wise. Amen po. Ingatan po natin kung sino ang mga makakasama natin. Amen po. And ulitin ko po, ang number 5 po, nandito po sa Ready for Godly Wisdom. It begins right here. Number 5, walk with the Holy Spirit daily. At number 6 po, surround yourself with wise and godly people. Amen po. So nawa po, meron po tayong natutunan sa hapon pong ito. And minsan pa tayo po ay umuko at manalangin. And
Aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, panalangin namin, Panginoon, na ay magkaroon kami ng karunungan nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Lord, na turuan mo pa kami, Panginoon, na lumakad, na kasama ka at ang iyong Espiritu. Maging sensitive kami sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, at hayaan mo, Lord, na madikit kami, Panginoon, sa mga tao o Diyos na puno din ng karunungang nagmumula sa iyo, nang sa gayon maging katulad nila kami, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Panginoon. I-remind mo kami, i-guide mo kaming palagi, O Diyos. Ina-appreciate ka namin, Panginoon, sa hapong ito. Purihin ka at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. And maraming salamat po sa bawat isa, and God bless.